Martial Peak, Kabanata 4977. Maliit na parusa, maliit na gantimpala. Hindi naging mahirap na makamit ang mga Merito sa Black Ink battlefield na ito. Gayunpaman, mahirap makakuha ng malaki. Marami ang maaaring hindi makakuha ng isang natatanging Merito sa buong buhay nila. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay nakakuha ng 2 malalaking Merito sa wala pang 1 taon pagkatapos makarating sa Blue Sky Pass, na hindi pa nagagawa. Sa pamamagitan nito, kahit na siya ay gumawa ng anumang mga pagkakamali, ang kanyang mga Merito ay sapat na upang mas matimbang ang mga ito. Sinabi ni Luan na nilayon niyang paboran si Yang Kai, na ginawa niya, ngunit ang paboritismo ay makatwiran at ang iba ay hindi maaaring makipagtalo dito dahil ang kanyang sinabi ay napagkasundoan ng lahat ng naruroon. Siya ay isang 6th grade na brat, ngunit tumakbo siya sa frontline ng labanan. Kahit na hindi sinasadya, hindi niya sinasadyang natuklasan ang pinagtataguan ng Royal Lord, na humadlang sa kanyang pagbawi at nagudyok sa mga hukbo ng Black Ink Clan mula sa iba pang 3 larangan na sumugod bilang mga reinforcement. Nagbigay ito ng magandang pagkakataon para sa ating mga hukbo na tugisin at patayin sila. Bilang karagdagan, itinatag din ito ang batayan para sa Old Ancestor upang magdulot ng malaking pinsala sa Royal Lord. Masasabing ang malaking tagumpay na ito ay dahil kay Yang Kai. Ang laban ng kinakaharap ng Blue Sky Pass ay maaaring hindi naging ganoon kadali kung hindi siya nakas-knockout. Isa na namang malaking Merito ito. Dagdag ni Luan. Ngayon, nakamit ni Yang Kai ang 3 magagandang Merito. Sa isang digmaan, nakakuha siya ng 3 dakilang Merito. Ito ay hindi kailanman narinig o nakita. Nang marinig iyon ni Zhong Liang, tumawa siya. Ayon sa sinabi ni Brother Lu, kailangan nating gantimpalaan ng maayos si Yang Kai. Brother Lu, kahit na si Yang Kai ay bahagi ng Yin Yang Cave Heaven, ang iyong paboritismo ay masyadong halata. Siyempre, matapos pag-usapan ang kanyang mga Merito, natural, may mga demerits din siya. Hindi pa banggitin na siya ay sumuwi sa mga utos sa larangan ng digmaan at nagpumilit na gawin ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban, dahil sa kanya, ang 3 front ay kailangang magpadala ng isang bahagi ng kanilang mga tauhan upang tulungan siya, na naglalagay ng hindi mabilang na buhay sa panganib. Sabi ni Luan kasama ang isang bahagyang ngiti. Kinailangan ding tiisin ni Zhong Liang ang malalaking panganib, nang humiram siya ng mga lalaki mula sa iba pang 3 larangan. Kung ang digmaan sa Western Front ay hindi natapos sa oras, kung gayon ang labanan sa Timog, Hilaga, at Silangang Prente ay magiging hindi mananatili. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang kanilang mga linya ng depensa ay masisira, na magreresulta sa napakalaking casualty. Bagamat hindi ito nangyari, malaki ang posibilidad na mangyayari ito kung ang lokasyon ng Royal Lord ay hindi naihayag, at ang kanyang paggaling ay hindi nag-ambala. Malaking demerit ang sumuwi sa utos, at isa pa ang ilagay sa panganib ang iba dahil dito. Sa ngayon, bagamat ang kanyang mga Merito ay higit sa kanyang mga kapintasan, masasabi kong hindi natin siya dapat parusahan o gantimpalaan. Pagtatapos ni Luan, natahimik ang lahat sa main hall. Dati nang sinabi ni Luan na kakampi niya si Yang Kai, ngunit paano ito itinuturing na paboritismo? 3 mahusay na Merito at 2 malaking demerits. Mayroon pa ring isang malaking Merito na gagantimpalaan, ngunit iminungkahi ni Luan na huwag gawin iyon. Ito ay malinaw na hindi paboritismo, sa kabaligtaran, mayroon itong paniwala ng panunupil. Gayunpaman, naunawaan ng lahat na si Luan ay mula sa Yin Yang Cave Heaven, at gayon din si Yang Kai. Ang pagsasabi lamang niya nito ay upang maiwasan ang hinala ng pagiging masyadong bias. Kahit na sila ay mula sa parehong sekta, iyon ay hindi gaanong kahalagahan sa Black Ink battlefield. Ang kanyang relasyon sa mga nasa Inner Sanctum ay higit na kritikal. Kapag ang Blue Sky Pass ay isa na, ang cohesive force ay maaari nilang ipagpatuloy ang pagtatuboy ng malalakas na kalaban. Hindi. Sabi ni Ding Yao, winuwagayway ang kanyang kamay. Kung nakamit mo ang isang Merito, ikaw ay gagantimpalaan, at kung nakamit mo ang isang demerit, ikaw ay parurusahan. Ito ang tuntunin. Kung ang mga Merito at demerits ay maaaring kanselahin, ito ay magiging isang gulo sa hinaharap. Sinulyapan siya ni Zhong Liang at sinabing, Brother Ding, ano ang opinyon mo? Mahinahong sinabi ni Ding Yao. Marami na talagang nagawa ang brat na iyon sa labanang ito, kaya hindi masyadong mabigat ang parusa. Paano ito? Dahil kailangang linisin ang larangan ng digmaan, magde-delegate kami sa kanya ng isang lugar na responsable. Mabibilang ba iyon bilang parusa? Tumawa si Zhong Liang. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Ding Yao. Kailangan lang nating gawin ito para ipakita.
Ang batang iyon ay sikat na sikat ngayon sa Inner Sanctum, kung ang parusa ay masyadong malupit, kahit ang sarili nating mga nasasakupan ay hindi sasang-ayon dito. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Hawak ni Yang Kai ang susi sa paglilinis at pag-aalis ng Black Ink Strength. Sino ang hindi nakarinig ng kanyang pangalan sa Inner Sanctum? Maaaring kailanganin ng sino man sa kanila ang kanyang tulong sa hinaharap, kaya natural lang na susubukan nilang makuha ang kanyang mabuting panig. Sinasabi na ang mga tao ay patuloy na pumupunta sa tirahan ni Yang Kai na may dalang masarap na alak, na gustong bisitahin siya. Mayroon ding mga nakatanggap ng kanyang tulong habang nasa larangan ng digmaan. Kung tutusin, marami ang nagsabi noon na kung makabalik sila ng buhay ay yayayain nila siyang uminom. Lahat sila ay dumating upang tuparin ang kanilang mga pangako ngayong tapos na ang labanan. Nakakalungkot lang na tila umaatres si Yang Kai at walang nakakasalamuha. Bahagyang tumango si Shen Tumo at sinabing, magandang ideya iyon. Nang dumating ang batang iyon sa Blue Sky Pass sa unang pagkakataon, ipinaalam sa kanya ang mga patakaran ng Inner Sanctum. Ngayong naayos na ang kanyang parusa, paano naman ang gantimpala na ito? Meron pa siyang malalaking tagumpay, kaya hindi pwedeng baliwalain ang rewards niya, di ba? Nakangiting tumugon si Ding Yao. Dahil ito ay isang maliit na parusa, ang gantimpala ay dapat ding minimal. Ang kanyang military merits ay hindi mabubure, kaya tandaan ang mga ito para sa kanya sa ngayon, at maaari niyang ipagpalit ang mga ito sa anumang bagay sa War Materials Hall sa ibang araw. Tungkol sa kanyang posisyon sa pasulong. Medyo mas komplikado yon. Nang banggitin ni Ding Yao ang komplikado, alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon sa nagawa ni Yang Kai, kahit na ang pag-promote sa kanya bilang battalion commander ay mas mababa kaysa sa nararapat sa kanya. Gayunpaman, ang batang ito ay isa lamang 6th grade master, kaya paano niya gagampanan ang tungkulin ng battalion commander? Sinong battalion commander sa Blue Sky Pass ang hindi pinakamataas na 7th grade master? Kung hindi sapat ang kanyang kakayahan, hindi niya magagawang kumbansihin ang kanyang mga nasasakupan. Iminumungkahi ko na siya ay ma-promote sa squad leader sa ngayon. Sabi ni Ding Yao habang nakatingin sa mga tao. May tumutol kaagad, na nagsasabing, balita ko isa lang siyang 6th grade master. Ang kanyang cultivation ay hindi sapat para maging isang squad leader, tama ba? Bagamat mayroon lamang isang dosina o higit pang mga tao sa isang squad, bilang squad leader, si Yang Kai ang mananagot sa buong buhay nila. Ang pagiging nasa 6th grade Heaven Opening Realm ay talagang napakababa. Ngumiti si Ding Yao at sumagot. Talagang nasa 6th grade siya, ngunit sino sa inyo ang nakakita ng 6th grade junior na lumaban na kapantay ng isang 7th grade master dati? Ang kanyang pagganap sa larangan ng digmaan sa pagkakataong ito ay mas nakakasilaw kaysa sa maraming itinatag na 7th grade masters. Sa pakikipagtulungan ni Feng Ying, nakapatay sila ng hindi bababa sa isang dosenang feudal lord, at huwag kalimutan na ang brat na ito ay maaari ding mag-transform sa isang great dragon. Sa ganoong anyo, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang pinakamataas na 7th grade master. Ang lakas ay isa ring bagay na maaaring mapabuti sa paglipas ng panahon. Ang brat na iyon ay sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm sa simula at, pagkatapos kumuha ng mid-grade World Fruit, umakyat sa 6th grade. Kaya, inaasahan din na maabot niya ang 8th grade sa hinaharap. Nang marinig ang sinabi niya, sumang-ayon ang lahat. Tapos, ayon sa sinabi ni Brother Ding, hahayaan natin siyang ma-promote sa squad leader, pero isang bagay ang dapat linawin. Kaninong army ang sasalihan niya? Sinabi ni Liang Yulong. Sumagot si Zhong Liang. Siyempre magiging bahagi siya ng Western Army ko. Dinala siya ni Feng Ying dito noong una. Makahulugang ngumisi si Shen Tumo. Siya ay mula sa Yinyang Cave Heaven, at si Brother Luan ay bahagi ng aking Northern Army, hindi ba dapat siya na lang ang sumama sa atin? Agad na sumigaw si Ding Yao. Hindi tama na ilagay mo ng ganyan. Ano man ang iyong background, lahat tayo ay isang pamilya sa Black Ink Battlefield. Walang tinatawag na Yinyang Cave Heaven. Sasabihin ko na mas mabuti para sa kanya na pumunta sa Eastern Army. Nagkatinginan ng 4 na Army Commanders. Walang gustong umatras, halatang gustong ipagawa si Yang Kai sa ilalim nila. Bagamat ang bawat army ay may purifying black ink battleship at maaaring gamitin ang purifying light na nakaimbak sa loob nito, gusto pa rin ng bawat army na makasama sa kanila ang isang talentadong brat tulad ni Yang Kai. Kung tungkol sa katotohanan na ang kanyang paglilinang ay hindi sapat upang maging isang squad leader, hindi na ito binanggit. Sa loob ng mahabang panahon sa main conference hall, ang 4 na army commander ay nagtalo-talo habang ang maraming division commander ay nagtinginan sa isa't isa na walang magawa.
Ang apat na army commander na todo-todo upang mag-recruit ng nag-iisang 6th grade junior ay hindi pa nagagawa. Gayunpaman, alam ng lahat ang kahalagahan ni Yang Kai, upang maunawaan nila ang kanilang mga motibasyon. Gayunpaman, walang conclusion kasunod ng argumento, at sa huli, ang problema ay maaari lamang ihinto pansamantala, sa pagpapasya na bumalik at hayaan si Yang Kai na magpasya. Nang matapos ang meeting ay umalis na ang lahat. Naglakad sa likuran ang apat na army commander, tila pala kaibigan na parang hindi lang nagtalo. Brother Ding, hindi ba kailangan mong mag-check-in sa Eastern Army? Bakit ka naglalakad sa direksyong ito? Biglang tumingin si Zhong Liang kay Ding Yao. Namamasyal lang. Bakit ka nag-aalala? Sagot ni Ding Yao, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likuran. Pagkasabi niya nun, naglakad na siya paalis. Brother Liang, bakit ka rin naglalakad dito? Tumingin si Zhong Liang kay Liang Yulong na may madilim na ekspresyon. Tumawa si Liang Yulong at sinabing, may pag-uusapan ako kay Brother Ding. Pagkatapos nito, sinundan niya si Ding Yao at umalis. Pagkatapos, lumingon si Zhong Liang kay Shen Tumo, na walang paggalang na nagsabing, ang mga binti na ito ay nakakabit sa aking katawan. Bakit iniisip mo kung saan nila ako dinadala? Pagkatapos ay umalis siya kasama ang dalawa pa. Mga bastos. Isang grupo ng mga walang hiyang matandang aso na gustong agawin ang akin. Bulong ni Zhong Liang. Ilang sandali pa, sunod-sunod na dumating ang apat na figure sa isang patio. Maraming tirahan sa Blue Sky Pass para sa mga nasa Inner Sanctum. Ang Blue Sky Pass ay madaling tumanggap ng libo-libong tao, at lahat ay may sariling tirahan. Kung mas mataas ang posisyon, mas mahusay ang mga benepisyo. Ito ang tahanan ni Feng Ying. Bilang isang battalion commander, nakatira siya sa sarili niyang patio. Bagamat hindi ito kalakihan, malinis ito at maayos. Walang oras si Yang Kai para magparehistro, kaya wala siyang natatanging pagkakakilanlan sa Blue Sky Pass, o permanenteng tirahan. Sa makatuwid, sinundan niya si Feng Ying dito pagkatapos ng labanan. Mabilis na lumabas si Feng Ying matapos maramdamang may papalapit. Nang makita niya ang apat na army commander, hindi niya naiwasang mabiga at nagmamadaling bumati. Pagbati, mga master. Bahagyang tumango si Zhong Liang, tumingin sa tatlo pa, at nagtanong. Nasaan si Yang Boy? Nasa pag-atres. Sabi ni Feng Ying, sumulyap sa direksyon ng isang pribadong silid. Sumimangot si Zhong Liang. Kumusta ang mga sugat niya? Naalala niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Yang Kai at Feng Ying nang buhatin niya sila pabalik mula sa larangan ng digmaan. Si Feng Ying ay kahit na walang malay sa oras na iyon. Maayos na ang mga sugat niya, pero ano? Nag-aalalang tanong ni Zhong Liang. Mabilis na sumagot si Feng Ying. Ngunit sinabi niya na parang nagkaroon siya ng pagkakataong makalusot. Kung matagumpay ang kanyang pag-urong sa pagkakataong ito, maaari siyang sumulong sa 7th grade pagkatapos umalis sa pag-iisa. Si Zhong Liang at ang iba ay parehong nagulat. Binanggit ng isa sa mga division commander sa conference hall na masyadong mababa ang cultivation ni Yang Kai para ma-promote siya bilang squad leader, ngunit tila hindi na ito isyo. Dahil nakilala ang pagkakataon para sa pagsulong, ang pag-abot sa 7th grade ay dapat na ibinigay. Para sa isang squad leader, ang pagiging nasa 7th grade heaven opening realm ang pinakaangkop. Ang katotohanan na si Yang Kai ay biglang pumasok sa retreat upang sumulong sa 7th grade ay labis na nasasabik kay Zhong Liang. Ang brat na ito ay maaaring gumamit ng ganoong kapangyarihan habang nasa 6th grade pa lang. Kung asenso siya sa 7th grade, gaano siya kalakas? Sa pag-iisip muli, hindi nakakagulat na naramdaman ni Yang Kai ang pagkakataong makapasok. Si Yang Kai ay lumabas mula sa Blue Sky Pass at pumunta sa larangan ng digmaan sa pagkakataong ito, umaasang makalusot habang nahaharap sa kamatayan sa labanan, ngunit ang mga pangyayari ay naganap ng magkaiba kaysa sa kanyang inaasahan. Martial Peak, Kabanata 4978. Nakalusot sa 7th grade. Ang larangan ng digmaan ay mapanganib, at kahit na ang pinakamahusay na mga plano ay hindi kailanman makakasabay sa pabago-bagong mga pangyayari. Saktong dumating si Feng Ying para hanapin si Yang Kai, at sa pagbabantay nito sa kanya, ligtas siya. Naunawaan din ito ni Yang Kai mismo, kaya nang makilala niya si Feng Ying, tinalikuran niya ang kanyang unang plano at nakipagsanib puwersa sa kanya upang talunin ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Gayunpaman, ang lokasyon ng Royal Lord ay hindi sinasadyang inilantad ni Yang Kai, na nakagambala sa paggaling ng una. Dahil dito, nagalit ang Royal Lord at inatake silang dalawa. Isa itong casual na suntok para sa Royal Lord, ngunit kina Yang Kai at Feng Ying, ito ay isang hatol na kamatayan.
Sa pagharap sa tiyak na kamatayan, si Yang Kai ay walang oras para mag-isip at maaari na lamang niyang ilabas ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng Sun and Moon Divine Will at ng Myriad Swords Dragon ni Feng Ying na halos hindi nakaligtas ang magkapareha at nagtagal hanggang sa dumating si Zhong Liang. Sa sandali ng kritikal na panganib, noong nasa ilalim ng labis na presyon na tila may nabasag sa loob ni Yang Kai. Hindi niya ito napansin sa oras na iyon, ngunit nang bumalik si Yang Kai sa Blue Sky Pass, ligtas mula sa nagpapatuloy na digmaan, napagtanto niya na ang mga tanikala na sinusubukan niyang lagpasan noong nakaraan niyang pag-atres ay nawala sa ilalim ng matinding pressure. Ito ay tunay na isang malaking kapalaran na napadpad sa pamamagitan ng aksidente. Natural na hindi bibitawan ni Yang Kai ang kamangha-manghang pagkakataong ito ngayong nahawakan na niya ito. Nang matapos ang labanan, bumalik siya kasama si Feng Ying, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang sitwasyon, pagkatapos ay pumasok sa retreat upang makapasok. Natural, nang dumating si Zhong Liang at ang iba pa para hanapin siya, hindi siya available. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang 4 na army commander nang marinig nila na si Yang Kai ay sumusulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang pag-iral ni Yang Kai ay masyadong mahalaga sa human race. Kaya malinaw naman, mas malaki ang lakas na mayroon siya, mas mabuti. Maraming panganib ang Black Ink Battlefield, kaya kung mas malakas si Yang Kai, magkakaroon siya ng mas mahusay na kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Ang 5th grade ay masyadong mababa at ang 6th grade ay ang pinakamababa. Kung sumulong si Yang Kai sa 7th grade, mas malaki ang papel niya. Napakagaling. Kung makakalusot ang munting brat na ito, makakabuti ito para sa ating lahat. Paulit-ulit na tumanggo si Zhong Liang. Sumang-ayon si Ding Yao at ang iba pa. Ngunit ang pagpasok sa 7th grade mula sa 6th grade ay isang mahaba at mahirap na gawain. Ang Lady Boss ay tumagal ng mahigit 100 taon sa pag-atres upang malagpasan ang parehong hadlang na ito. Naranasan din ni Zhong Liang at ng iba pa ang karanasang ito, kaya napakalinaw nila tungkol sa proseso. Isinantabi nilang 4 ang kanilang pagnanais na manalo kay Yang Kai matapos malaman na hindi nila siya makikita pansamantala. Pagkatapos, itinuro ni Zhong Liang. Manatili ka rito para bantayan siya. Abisuhan ako sa lalong madaling panahon kapag tapos na siya. Tumanggo si Feng Ying. Tara na, sabi ni Zhong Liang. Marami pa ring mga gawain pagkatapos ng labanan na dapat asikasuhin at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang responsibilidad, kaya imposibleng patuloy na maghintay dito. Gayunpaman, habang naghahanda silang 4 na umalis, nakarinig sila ng mahinang langit-ngit. Sinundan ni Zhong Liang ang tunog at inikat ang kanyang ulo para tingnan. Ano iyon? Bukas ang seclusion chamber ko. Sagot ni Feng Ying habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagulat si Zhong Liang at ang iba pa noong una, ngunit hindi nagtagal ay nasundan iyon ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang seclusion chamber ay isang lugar para sa mga cultivator na pumasok sa retreat at hindi ito madaling mabubuksan kapag nabuklod. Kung pipiliin ni Yang Kai na pumasok sa retreat dito sa lugar ni Feng Ying, walang alinlangan na gagamitin niya ang silid na ito. Maliban na lang kung pinili ng gumagamit nito, ang pagbubukas ng seclusion chamber ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng puwersa, at maliwanag na hindi iyon ang kaso dito. Kaya lang, bakit magbubukas ang seclusion chamber nang walang dahilan? Pumasok lang si Yang Kai sa retreat ilang araw na ang nakalipas, kaya naaksidente kaya siya. Habang iniisip nila ang posibilidad na ito, hindi na nagawang manatiling kalmado si Zhong Liang at ang iba pa. Nagmamadali silang lahat na pumunta sa seclusion chamber. Di nagtagal, lumabas si Yang Kai mula sa silid, na walang pang-itaas, na marami sa kanyang mga sugat mula sa nakaraang labanan ay hindi pa gumagaling. Siyempre, parang naka-recover siya ng malaki. Naghinala si Zhong Liang at ang iba pa na may nangyaring mali sa kanyang pag-urong. Kung hindi, bakit siya lalabas ng mag-isa? Ngunit, nang pagmasdan siya ng mga ito, tila walang mali. Sa katunayan, siya ay tila napasigla at muling nabuhay. May kakaiba din sa aura niya. Ito ay hindi isang 6th grade na aura, ngunit sa halip ay isang 7th grade. Katatapos lang pumasok, si Yang Kai ay tila hindi pamilyar sa kapangyarihan ng 7th grade Heaven Opening Realm, at hindi niya makontrol ng husto ang kanyang world force, na naging sanhi ng pagtagas ng ilan sa kanyang aura at kapangyarihan. Si Zhong Liang at ang iba ay agad na nanlaki ang mga mata sa pagtataka habang nakatingin sa kanya sa gulat. Napansin din sila ni Yang Kai at pinag-isipan kung bakit nandito ang 4 na ito. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang sarili at sumaludo. Pagbati, mga nakatatanda. Si Zhong Liang at ang iba ay nanatiling tahimik, ang kanilang 4 na pares ng mga mata ay sinusuri si Yang Kai mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Hindi mapalagay si Yang Kai nang sinusuri siya ng apat na ito sa ganoong paraan. Parang may kakaiba sa kanilang mga titig ngunit hindi niya maintindihan kung ano iyon. Dahil dito, maingat niyang tinanong. Mga nakatatanda, ano ang nagdadala sa inyo dito ngayon? Huwag kang gagalaw. Utos ni Zongliang sa malalim na boses, humakbang pasulong at inabot ang dantian ni Yang Kai, hinawakan ito gamit ang kanyang palad bago ito sinisiyasat ng maigi. Si Ding Yao at ang iba ay tumayo at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Zongliang ang kanyang mga kamay. Kakaiba yung ekspresyon niya. Kaya ano? Tanong ni Ding Yao. Kakaiba. Naabot niya ang 7th grade nang walang pag-aalinlangan. Umiling si Zongliang at sinulyapan si Ding Yao at ang iba pa. Sa kanyang inspection, kinumpirma niya na si Yang Kai ay talagang sumulong sa 7th grade, na talagang hindi ka panipaniwala. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nagtanong si Liang Yulong, nabalisa. Inikat ni Zongliang ang kanyang mga mata. Maaari mong suriin ang iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin. Parang hindi man lang stable ang foundation niya. Kawili-wili. Ngumisi si Shen Tumo. Lalong naguluhan si Yang Kai, lumingon kay Zongliang at nagtanong. Senior, ano ang nangyari? Kung ako ang tatanungin mo, sino ang dapat kong tanungin? Humarap si Zongliang sa kanya. Paano ka nakarating sa 7th grade? Saglit na kumunat ang noo ni Yang Kai bago walang pakialam na sumagot. Nakaramdam ako ng pagkakataong makalusot, kaya pumasok ako saglit sa pag-atres, at pumasok. Ang paraan ng pagsasalita niya tungkol dito ay para siyang nagutom, nagpas siyang kumain, at ngayon ay busog na. Sa wakas ay pinagtagpo ni Fang Ying ang sarili at nagkomento. Iyan ang problema. Ano ang problema? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang pagunlad na ito ay naging maayos nang hindi inaasahan, kaya hindi siya naghinala na may mali. Bumantong hininga si Fang Ying at sinabing, ilagay natin ito sa ganitong paraan. Umabot ng 40 taon mula nang maramdaman ko ang pagkakataong makapasok sa 7th grade hanggang sa wakas ay nagtagumpay ako. Hindi lang ako, bawat 7th grade master ay nakakaranas ng katulad. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang makalusot dahil ang 7th grade ay isang napakalaking watershed kung saan ang miniature universe ng isang tao ay kailangang sumailalim sa proseso ng pagiging materyal. Ito ay isang napakahaba at mahirap na proseso na hindi makukumpleto sa isang gabi. Habang nagsasalita siya, biglang natauhan si Fang Ying. Ang iyong miniature universe ay naganap na, kaya maaari mong laktawan ang hakbang na iyon sa iyong pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, at wala ring mga pangunahing senyales ng isang tagumpay. Ilang araw na lang ang nakalipas, ngunit talagang nakapasok si Yang Kai sa 7th grade. Kung hindi nila ito mismo nasaksihan, hinding-hindi sila maniniwala. Naalala ni Zongliang ang katotohanan ito nang minsang pinaalalahanan sila ni Fang Ying. Nasuri na nilang lahat ang miniature universe ni Yang Kai noon, at hindi tulad ng ibang 6th grade Heaven Opening Realms Masters, ang kanyang miniature universe ay nagbago na mula sa hindi materyal tungo sa materyal. Sa makatuwid, hindi na kinailangan ni Yang Kai na dumaan sa mahirap na proseso ng pagiging materyal ng kanyang miniature universe upang sumulong sa 7th grade. Ang higit na ikinabahala ni Zongliang noon, ay naramdaman ni Yang Kai ang kanyang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay sa larangan ng digmaan. Kung gagawin niya ito, mapipilitin siyang makalusot habang nasa labanan, na mag-uubos ng lahat ng kanyang lakas sa panahon ng proseso ng pagbabago, na maglalagay sa kanya sa isang delikadong kalagayan. Buti na lang at hindi nangyari iyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Fang Ying, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang naunang kakaibang reaksyon ng lahat. Mayroon din siyang ideya kung ano ang nangyari nang ang iba ay sumulong sa 7th grade. Gayunpaman, ang pagkaunawang ito ang nagpasindik sa kanya. Ngunit dahil ang kanyang espesyal na miniature universe ay nagligtas sa kanya ng napakalaking oras, para sa kanya, ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Sa pagkakataong ito, naging maayos ang kanyang pag-urong. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap, nabasag ang kanyang bottleneck, at natural siyang sumulong mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade, umakyat upang sumali sa High Grade Heaven Opening Realm Masters. Bukod pa rito, isang hakbang na lang siya ngayon mula sa kanyang pinakamataas na limitasyon, ang 8th grade. Ang iyong mga kalagayan ay natatangi. Sabi ni Zongliang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mangyaring bigyang pansin ang mga susunod na taon. Siguraduhing magulat ka sa amin kung nakakaramdam ka ng anumang abnormalidad. Oo. Sagot ni Yang Kai, pagkatapos ay muling nagtanong. Kaya, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, mga nakatatanda? Gusto kang makita ng old ancestor.
Nagseryoso si Zongliang. Nang bumalik ang Old Ancestor, si Yang Kai ay nasa retreat na, ngunit ang una ay labis na naintriga sa pagkakaroon ng isang taong tulad ni Yang Kai sa Inner Sanctum. Kaya, inutusan niya si Yang Kai na bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Kailan? Tanong ni Yang Kai. Nais din niyang makipagkita sa Old Ancestor, ngunit dati, ang Old Ancestor ay nasa kalagitnaan ng paggaling mula sa kanyang mga pinsala, kaya hindi niya ito nakilala. Ang isyu ng Void Corridor ay kailangang iulat, ngunit alinsunod sa mga tagubilin ni Meng Qi bago siya mamatay, hindi kailanman ibinunyag ni Yang Kai ang isyu sa sinuman, nagpaplano lamang na ipaliwanag ang lahat ng makilala niya ang Old Ancestor. Biglang naging awkward si Zongliang. Siguro sa loob ng ilang taon. Dapat ay nagpapagaling na ang Old Ancestor ngayon. Bagamat inutusan kanyang makipagkita sa kanya, walang sinumang umasa na mabilis kang makakaalis sa retreat. Ayon sa naunang pagtatansya ng Old Ancestor, kakailanganin ni Yang Kai ng kahit ilang dosenang taon para umasenso sa 7th grade. Sa oras na iyon, matatapos na niya ang kanyang paggaling at makikilala niya ang kawili-wiling junior na ito. Sino ang nakakaalam sa loob lamang ng ilang araw, matagumpay na nakasulong si Yang Kai sa 7th grade. Bukod pa rito, ang Old Ancestor ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga naunang pinsala nang siya ay lumabas upang labanan muli ang Royal Lord. Talagang hindi na sila dapat makialam sa pagkakataong ito kapag bumalik siya para gumaling. Tumanggo si Yang Kai nang walang pagtutol. Mabuti. Magpahinga ka. Aalis muna kami. Sabi ni Zongliang habang sumenyas kay Ding Yao at sa iba pa. Yumuko sina Yang Kai at Feng Ying at pinanood silang umalis. Pagkalabas ng courtyard, biglang nagtanong si Liang Yulong. Brother Zong, ano ang gagawin mo? Nagmamadali silang apat na pumunta rito. Umaasang ay recruit si Yang Kai sa kani-kanilang army, ngunit walang nagsalita tungkol sa bagay na ito, at sinenyasan pa sila ni Zongliang na umalis kaagad. Siyempre, gustong itanong ni Liang Yulong kung bakit. Pagkatapos ay sumagot si Zongliang. Isinaalang-alang ko ito ng lubusan. Tayong mga lumang umutot ay hindi dapat problemayan ang mga maliliit. Paano mo siya gustong pumili kung ang lahat ng apat na hukbo ay susubukang kunin siya? Hindi nararapat na mangako siya sa sino man sa atin. Lahat tayo ay bahagi ng Blue Sky Pass gayunpaman, kaya hayaan natin ang mga bagay-bagay sa ngayon at maaari nating pag-usapan ito pagkatapos na maging mas pamilyar siya sa mga bagay dito. Sumagot si Ding Yao sabay tango. Mabuti. Mahihirapan nga siya kung pipilitin natin siya ngayon. Malayo pa ang kinabukasan, kaya huwag tayong magmadali. Dahil sinabi na nila, hindi rin makatutol sina Liang Yulong at Shen Tumo, kaya pansamantalang napigilan ang paksa. Martial Peak, Kabanata 4979. Paglinis sa larangan ng digmaan. Pagkaalis pa lamang ni Zongliang at ng iba pa sa patio ni Feng Ying, may ibang dumating para bumisita. Hindi sila kilala ni Yang Kai, ngunit pagkatapos ng pagpapakilala ni Feng Ying, nalaman niyang ang bisita ay mula sa Merit Hall ng Blue Sky Pass. Ang Merit Hall ay isang napakahalagang organisasyon sa Blue Sky Pass, dahil ang pangunahing responsibilidad nito ay idokumento ang military merit ng lahat sa bawat labanan. Ang military merit ay maaaring ipagpalit para sa cultivation resources sa War Materials Hall. Ngayong alam na ni Yang Kai kung sino ang taong ito, natural na hindi siya magpapakita sa kanya ng anumang kawalang galang. Buti na lang noong hindi niya kilala kung sino siya noon, ngunit ngayong alam na niya ang pagkakakilanlan ng taong nauna sa kanya, gusto niyang malaman kung anong military merit ang nakuha niya sa labanang ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ang bisita ay hindi dumating upang ipahayag ang kanyang military merit. Sa halip, ang taong iyon ay pumunta dito sa ilalim ng utos ng army commanders ng apat na hukbo upang ipahayag ang kanyang kaparusahan. Sinuwi niya ang mga utos ng Western Army Commander, binaliwala ang pangkalahatang sitwasyon, at inilagay ang kanyang sarili at ang iba sa panganib. Pagkatapos ng talakayan, nagpa siya ang apat na army commander na parusahan si Yang Kai sa pamamagitan ng paglilinis sa larangan ng digmaan. Dahil sa parusa, natulala si Yang Kai. Tumawa ng mahina ang lalaki mula sa Merit Hall, inabot kay Yang Kai ang Jade Slip, at kinuyam ang kanyang kamao habang sinasabing, "Brother Yang, sinusunod ko lang ang utos, kaya mangyaring huwag kang magalit sa akin." Ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay hindi mahirap, ngunit ito ay nakakaubos ng oras. Hindi naman talaga ito masyadong parusa. Oh, tama, ang lugar na pananagutan mo sa paglilinis ay may hangganan sa loob ng Jade Slip na ito. Tingnan mo lang at malalaman mo ang ibig kong sabihin. Walang masabi si Yang Kai, kaya tinanggap niya ang Jade Slip. Umalis ang lalaki mula sa Merit Hall nang walang sinabi pa. Pagkatapos,
Habang nakatayo si Yang Kai sa parehong lugar, tiningnan niya ang Jade Slip at napansin na ang isang pangunahing mapa ng Blue Sky Pass at ang paligid nito ay nakaukit dito. Gayun din, ang lugar na itinalaga sa kanya upang linisin ay naka-highlight din sa mapa. Lumingon siya para tingnan si Feng Ying at nagtanong. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Feng Ying. Walang masyadong gagawin sa totoo lang. Ang pangunahing bagay ay linisin ang anumang natitirang Black Ink Clouds at Black Ink Strength. Kung naiwan ang mga iyon malapit sa Blue Sky Pass, magiging isang bagay ang mga ito na magagamit ng Black Ink Army kapag muli nila tayong inatake. Sumama ka sa akin. Pagkasabi niya nun, naglakad siya pasulong para manguna. Ilang sandali pa ay nakarating na ang dalawa sa War Materials Hall. Sa loob ng bulwagan, ang lahat ay abala na parang abalang mga bubuyog, at mayroong tuloy-tuloy na daloy ng mga tao na papasok at palabas. Maraming nakakilala kay Yang Kai at tumango o ngumiti sa kanya. May mga lumapit pa at bumati sa kanya para magkaroon sila ng pagkakataon na makilala siya. Magalang na tumugon si Yang Kai sa kanilang lahat. Nang sa wakas ay natagpuan ni Feng Ying ang isang tao mula sa War Materials Hall, humingi siya ng isang set ng mga tool na ginagamit sa paglilinis ng battlefield bago ihatid si Yang Kai palayo. Umalis sa Blue Sky Pass, lumipat patungo sa rehiyong nakasaad sa Jade Slip at hindi nagtagal ay nakarating sa isang partikular na lugar ng battlefield. Habang nakatingin sila sa unahan, nakita nila ang buong lugar na puno ng Black Ink Clouds na may iba't ibang hugis at sukat, pati na rin ang ilang patay na Black Ink Clansmen. Kahit na ang Blue Sky Pass ay dumanas din ng mga casualty sa labanang ito, ang mga patay at nasugatan ay dinala lahat ng kanilang mga kasama. Sa makatuwid, ang mga bangkay na lamang ng Black Ink Clan ang naiwan. Ang lugar na pinanagutan ni Yang Kai ay humigit kumulang 100,000 kilometro ang haba at lapad. Hindi ito partikular na malaki, ngunit hindi rin ito maliit. Sa sandaling ito, marami nang naglilinis sa ibang mga lugar ng larangan ng digmaan. Pagtingin mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nila ang karamihan sa mga tauhan ng paglilinis ay nagtatrabaho sa mga grupo ng dalawa, bawat tao ay may hawak na isang dulo ng lambat na kanilang kinaladkad sa walang laman. Habang ang mga lambat na ito ay dumaan sa kawalan, ang Black Ink Clouds ay isasama sa kanila at pagkatapos ay dadalhin sa ibang lugar. Kapag naayos na ang mga ulap sa lambat, ang mga may lambat ay babalik sa ibang bahagi ng kanilang lugar at uulitin ang proseso. Napagtanto ni Yang Kai na ang mga lambat na ito ay mga espesyal na artifact na ginawa ng Human Masters dahil napakahirap harapin ang Black Ink Strength. Hanggang sa puntong ito, bukod sa kanyang purifying light, wala nang makakapagpawatak at makapaglilinis nito. Sa makatuwid, kung nais nilang linisin ang larangan ng digmaan, kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Ang mga lambat na ito ay isang bagay na kanilang nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga taon ng pananaliksik at pagsubok. Ito ang Black Ink Trolling Net. Habang nagsasalita si Feng Ying, naglabas siya ng isang bagay na parang lambat na halos kasing haba ng isang bisig. Gayunpaman, nang i-channel niya ang World Force sa lambat, mabilis itong lumaki. Ito ang tanging bagay na magagamit namin upang linisin ang larangan ng digmaan, kaya karaniwang tinutukoy namin ang paglilinis sa larangan ng digmaan bilang pangingisda. Napatawa si Yang Kai nang marinig iyon. Ang eksena sa harap niya ay parang mga mangingisdang nagtatrabaho sa kanilang mga lambat. Ang pinagkaiba lang ay sa halip na isda, Black Ink Clouds lang ang nandito. Ang Black Ink Trolling Net ay walang ibang gamit maliban sa pagkolekta ng Black Ink Clouds na mula sa labanan. Saan ipinapadala ang Black Ink Clouds? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Feng Ying. Inililipat namin sila mga 1,000,000 kilometro ang layo mula rito. Hindi katakataka na sinabi ng lalaki mula sa Merit Hall na hindi mahirap ngunit nakakaubos ng oras ang pagiging nasa cleanup duty. Ang Black Ink Clouds ay kailangang ipadala sa pinakamababang 1,000,000 kilometro, kaya ang paglipat-lipat ng mag-isa ay medyo nakakaubos ng oras. Pagkatapos ng magaspang na pagtatantya, napagpasyahan ni Yang Kai na ang paglilinis sa 100,000 kilometrong lugar na ito ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Kaka-advance pa lang niya sa 7th grade, at ang kailangan niya ngayon ay pagsamahin ang kanyang cultivation. Wala siyang oras na aksayahin sa pangingisda ng mga ulap. Nang magkaroon na siya ng desisyon, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay. Masyadong magulo iyon. Matapos niyang tapusin ang kanyang mga salita, nilapitan ni Yang Kai ang Black Ink Clouds, binuksan ang portal sa kanyang miniature universe, at bumuo ng suction force na nagsimulang iguhit ang lahat patungo dito. Sa isang paghinga lang, ang napakalaking Black Ink Cloud ay sinipsip sa loob ng kanyang miniature universe. Si Feng Ying ay walang imak at nag-aalalang nakatingin sa gilid habang ang figure ni Yang Kai ay parot-par ito, na kumukuha ng mga Black Ink Cloud na may iba't ibang laki.
Bagamat may world spring si Yang Kai sa kanya, hindi sigurado kung makakaranas siya ng anumang komplikasyon mula sa pagkuha ng napakaraming black ink strength. Gayunpaman, nag-relax siya matapos makitang maayos ang kalagayan ni Yang Kai. 2 araw lang ang inabot ni Yang Kai para linisin ang 100,000 kilometrong lugar. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa inner sanctum pagkatapos niyang matapos. Sa halip, huminto siya sa isang lugar sa kawalan at nanatiling nakatingin sa harapan. Lumapit sa kanya si Feng Ying at nagtanong. Ano ang problema? Pagkatapos ng mahinang buntong hininga, biglang inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Lumakas ang Space Principles at nawala ang kanyang kamay, na parabang dumaan ito sa isang hindi nakikitang kurtina ng ilang uri. Tumaas ang kilay ni Feng Ying, nalilito kung ano ang nangyari. Ang Space Principles ay nagpatuloy sa pag-alon ng ilang sandali bago biglang sumigaw si Yang Kai. Buksan. Sa sandaling sinabi niya iyon, umikot ng husto ang kanyang kamay at ang lugar kung saan ito nawala ay napalitan na ng parang vortex phenomenon. Ang puyo ng tubig ay parang whirlpool, at habang umiikot ito, lumabas mula rito ang aura ng miniature universe. Nagulat si Feng Ying. Iyan ba? Isang universe paradise. Medyo lumabo ang mga mata ni Yang Kai habang tumugon. Hindi ako sigurado kung sino ang nag-iwan nito. Nang pumanaw ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master, nagkaroon ng pagkakataon para sa kanilang miniature universe na manatiling buo at sumanib sa void. Kung hindi alam ng isang tao ang eksaktong lokasyon, napakahirap na hanapin ang mga sealed world na ito, at kahit na alam ng isa ang eksaktong lokasyon, kailangan nilang malaman kung paano buksan ang portal na patungo dito. Ang mga sealed world na ito na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay kilala bilang Universe Cave Heavens o Universe Paradises. Ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay mag-iiwan ng Universe Paradise, habang ang isang 8th grade o 9th grade Heaven Opening Realm Master ay mag-iiwan ng Universe Cave Heaven. Ang Blood Monster Cave Heaven, na na-explore ni Yang Kai minsan, ay ang Universe Cave Heaven na naiwan ng Blood Monster Divine Monarch. Nang maglaon, nang siya at si Bright Sun Divine Monarch Cheng Yang ay nagtulungan sa Shattered Heaven, natagpuan at binuksan nila ang kabuuang 5 Universe Cave Heavens at Paradises. Sa kanyang karunungan sa Tao of Space, si Yang Kai ay bihasa sa paghahanap at pagkatapos ay pinilit na buksan ang Universe Cave Heavens o Paradises. Ang Universe Cave Heavens at Paradises na ito ay naiwan ng mga makapangyarihang masters, at kung papalorin ang isa, maaaring mamanahin ng isa ang legacy ng dating may-ari. Sa makatuwid, kabilang sa 3,000 mundo, ang Universe Cave Heavens at Paradises ay kumakatawan sa kapalaran at pagkakataon. Sa sandaling natagpuan ang isa, ang mga tao ay magkukumpulan upang kunin ang isang piraso ng pie. Sa tuwing bubuksan ang Blood Monster Cave Heaven, maaakit nito ang maraming elite na disipulo na pumasok at tuklasin ito, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga sealed world na ito. Gayunpaman, nasa Black Ink Battlefield sila ngayon, at sa labas lang ng Blue Sky Pass. Sa buong panahon, hindi mabilang na human masters ang nakipaglaban sa Black Ink Clan dito mismo, pinipintura ang kawalan sa dugo. Ang bilang ng mga human masters na namatay dito ay malamang na napakarami upang mabilang. Nang ang mga hukbo ay nakakulong sa labanan, nagkaroon ng mga pagsabog ng enerhiya sa lahat ng dako, kaya walang naramdaman si Yang Kai. Bagamat habang nililinis niya ang larangan ng digmaan, nakakaramdam siya ng bahagyang, halos hindi mahahalata, mga pagbabago sa spatial na nagmumula sa ilang mga punto sa paligid niya. Gaano man siya kalakas, kung hindi siya bihasa sa Tao of Space, hindi matutuklasan ni Yang Kai ang anuman. Ngunit dahil sa kanyang karanasan sa pagtuklas at pagbubukas ng napakaraming Universe Cave Heavens at Paradises noon, kasama ang mga espesyal na kondisyon dito, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga pagbabago-bago ng espasyo na ito. Matapos itong subukan, tulad ng kanyang hinulaang, madali niyang binuksan ang isang portal sa isang Universe Paradise. Bagamat tila madali para kay Yang Kai, ito ay nakakabighani para kay Feng Ying. Alam ng marami na ang hindi mabilang na Universe Cave Heavens and Paradises ay matatagpuan sa labas ng Blue Sky Pass. Pagkatapos ng lahat, isang hindi mabilang na bilang ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay dito sa loob ng millennia. Gayunpaman, hanggang sa puntong ito, walang sino man maliban kay Yang Kai na madaling mahanap at mabuksan ang mga nawawalang miniature universe. Kung kaya niyang buksan ang isa, maaari niyang buksan ang pangalawa, pangatlo. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na ang mga pamana ng mga may-ari ng mga Universe Cave Heavens at Paradise ay matatagpuan at makuha. Kahit na maaaring hindi marami,
kahit na ang pagkuha ng ilang mga alaala ng mga masters na ito na nakipaglaban at namatay upang pigilan ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng kahulugan. Gusto mo bang pumasok sa loob? Itinulak ni Yang Kai ang kanyang ulo patungo sa portal. Tumango, idinagdag ni Feng Ying. Kailangan ko lang munang mag-ulat tungkol dito. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang artifact sa komunikasyon at inabisuhan ang mga nakatataas. Kapag nagawa niya iyon, sinundan niya si Yang Kai sa portal. Lumabo sandali ang kanilang paningin. Pagkatapos, nasa loob na sila. Gaya ng hinulaan ni Yang Kai, ito ay isang Universe Paradise na iniwan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, ang Universe Paradise na ito ay sira-sira at baog, at may mga lugar na tila naputol ang mga bahagi. Maaaring hulaan ni Yang Kai na ang may-ari ng miniature universe na ito ay sinalakay ng Black Ink Strength at napilitang putulin ang isang bahagi ng kanyang miniature universe upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, namatay pa rin ang may-ari sa labanan. Matapos mamatay ang may-ari, hindi nasira ang kanyang miniature universe at napanatili upang lumikha ng hindi kumpletong Universe Paradise. Ang Universe Paradise na ito ay hindi masyadong malaki, at hindi rin mukhang may anumang halaga. Sina Yang Kai at Feng Ying ay ginalugad ang lugar ngunit wala silang mahanap. Naguguluhan si Yang Kai dito dahil ang may-ari ng miniature universe na ito ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, at ang mga taong iyon ay karaniwang itinatago ang lahat ng kanilang mahahalagang ari-arian sa loob ng kanilang miniature universe, kaya kung ano man ang mayroon sila ay mapupunta dito pagkatapos nilang mamatay. Marshall Peak, Kabanata 4980. Bitag. Gayunpaman, wala silang mahanap na anumang bagay na may halaga kahit na matapos magsagawa ng maingat na paggalugad. Tila napansin ang mga pagdududa ni Yang Kai, ipinaliwanag ni Feng Ying. Sa tuwing sumiklab ang digmaan, lahat ng tao sa Blue Sky Pass ay iniiwan ang lahat ng halaga na mayroon sila sa Inner Sanctum. Ang lahat maliban sa kanilang mahahalagang artifact at table task na makapagpapanumbalik ng enerhiya at makapagpapagaling ng kanilang mga sugat ay naiwan. Sa ganoong paraan, kung mamatay sila, ang mga mapagkukunang natitira sa Inner Sanctum ay magagamit ng iba. Sa magulong larangan ng digmaan, walang makakatiyak kung makakabalik silang buhay, kaya naman dadalhin nila ang mentalidad na patungo sa huling laban ng kanilang buhay at kailangang lumaban hanggang kamatayan. Iyon din ang dahilan kung bakit wala silang mahanap na anumang halaga sa miniature universe na ito. Ang mga ari-arian ng may-ari ay nakolekta ng iba sa Blue Sky Pass pagkatapos ng kanyang kamatayan at naging mga materyales para sa iba upang maging mas malakas. Namangha si Yang Kai. Kung totoo iyon, walang dahilan upang magpatuloy sa paggalugad. Ilang sandali pa, umalis sina Yang Kai at Feng Ying sa Universe Paradise. Paglabas nila ay naghihintay na sa kanila ang 4 na army commander. Nakipag-ugnayan si Feng Ying kay Zhong Liang, na pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Ding Yao at sa iba pa. Halos magkasabay na dumating ang 4 na pares ng mga mata ang agad na naakit sa portal na humahantong sa Universe Paradise, at iniwas pa ni Zhong Liang ang kanyang mga mata kay Yang Kai habang nagtatanong. Ginawa mo ba ito? Tumango si Yang Kai. Hindi na kailangang itago ang katotohanan iyon. Kilala mo ba kung sino ang nag-iwan ito? Tanong ni Zhong Liang. Sa pagkakataong ito, hindi ito nakadirekta kay Yang Kai, ngunit kay Feng Ying. Umiling si Feng Ying, sumagot. Hindi ako sigurado. Maliban kung ito ay isang taong nakakakilala sa may-ari na papasok upang tingnan, natatakot ako na mahirap matukoy kung kanino ito pagmamay-ari. Nanatiling tahimik si Zhong Liang. Maliban kung ang miniature universe na iniwan ng cultivator ay may mga espesyal na katangian, mahirap matukoy kung sino ang dating may-ari nito. Higit pa rito, hindi mabilang na mga masters ang napatay sa labas ng Blue Sky Pass sa paglipas ng mga panahon, at napakaraming oras ang lumipas na halos imposibleng matukoy kung kanino ang mga miniature universe na ito. Biglang tumingin si Ding Yao kay Yang Kai at nagtanong. Nahanap mo ba ito ng nagkataon, o may kakayahan ka bang magbukas ng mga portal sa lahat ng Universe Cave Heavens at Universe Paradise na ito? Sumagot si Yang Kai. Hanggat hindi sila masyadong nakatago, mahahanap at mabubuksan ko sila. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng 4 na army commander. Tumango si Ding Yao at sinabing, napakagaling. Kung totoo, baka malaki ang kontribusyon mo. Nalito si Yang Kai. Anong malaking kontribusyon? Kung totoo ang sinabi ni Feng Ying, hindi magkakaroon ng maraming mahahalagang bagay sa Universe Cave Heavens at Universe Paradises na nakatago sa labas ng Blue Sky Pass. Kahit na natagpuan at binuksan niya ang mga ito, ano ang maidudulot ng mga ito sa Blue Sky Pass? Gayunpaman, dahil si Ding Yao ay nagsalita,
ito ay dapat na isang bagay na mahalaga. Sa kabilang banda, nakita rin ni Yang Kai na medyo malansa ang pagdating ng lahat ng apat na army commander. Hindi niya inaasahan na darating ang apat nang sabihin ni Feng Ying na kailangan niyang gumawa ng ulat. Gayun din, ayon sa mga ekspresyon sa mukha ni Zhong Liang at ng iba pa, malinaw kay Yang Kai na maaaring ito ay isang bagay na mahalaga. Dahil nalilito pa rin siya, nagpa siya na lang siyang magtanong. Napakahalaga ba ng Universe Cave Heavens at Universe Paradises na ito? Walang masyadong mahahalagang gamit sa loob. Ipinaliwanag ni Ding Yao. Ang mga sumama sa labanan ay natural na hindi magdadala ng marami sa kanila. Nakipaglaban sila hanggang sa kamatayan laban sa Black Ink Clan noong sila ay nabubuhay pa, at ang miniature universe na kanilang naiwan pagkatapos nilang mamatay ay maaari ding maging sandata para patayin ang Black Ink Clan. Matagal na kaming may ganoong mga plano, ngunit wala kaming kakayahang buksan itong mga nakatagong Universe Cave Heavens at Universe Paradise. Sinong mag-aakalang kaya mo ito? Pagkatapos, nagpatuloy si Zhong Liang. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Ang Universe Paradise bago ka ay may maliit na halaga sa sarili nitong. Bagamat mayroon itong World Force at Dao Essence ng may-ari, ito ay mahalagang walang silbi sa ating mga tao. Gayunpaman, paano kung gawin natin ito sa isang bitag? Isang bitag. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhong Liang, at sinabi niya. Paulit-ulit na kinubkob ng Black Ink Clan Army ang Blue Sky Pass. Kung gagawin nating bitag ang Universe Paradise na ito, kapag lumalapit ang Black Ink Clan Army, maaari nating i-trigger ito at lahat ng kalapit na Black Ink Clansmen ay mapupunta sa loob. Nagpatuloy si Liang Yulong. Maaari nating ayusin ang mga killing array sa Universe Paradise na ito ng maaga. Pagkatapos na matrap ang Black Ink Clan sa loob, ang killing array ay mag-a-activate at magpahina sa Black Ink Clan nang hindi natin sila direktang labanan. Sumang-ayon si Shen Tumo. Ang One Universe Paradise ay maaaring walang gaanong pagbabago, ngunit napakaraming Universe Cave Heavens at Universe Paradise sa labas ng Blue Sky Pass. Kung i-activate natin ang 1,000 sa kanila ng sabay-sabay, maaari tayong manalo sa susunod na digmaan sa isang iglap. Matapos makinig sa kanilang paliwanag, naramdaman ni Yang Kai ang pagbilis ng kanyang pulso. Isang napakagandang tanawin ang pumasok sa kanyang isipan kung saan kinubkob ng Black Ink Clan Army ang Blue Sky Pass mula sa lahat ng panig ng buong lakas at pagkatapos ay nahulog sa mga bitag na itinakda gamit ang Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Pagkatapos, sa isang iglap, na-trigger nila ang killing arrays at pinatay ang kalaban. Kung ito ay makakamit, ang Blue Sky Pass ay maaaring manalo sa isang malaking labanan ng walang kahirap-hirap. Kung ang mga tao ay naglagay ng gayong mga bitag sa mga nakaraang labanan, magkakaroon sila ng isa pang matalas na sandata upang maitaboy ang kaaway. Ang mga tao mula sa Blue Sky Pass ay malinaw na nagkaroon ng ganoong ideya matagal na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, bagamat maganda ang ideya, mahirap itong isakatuparan. Wala silang paraan upang mahanap at mabuksan itong mga nakatagong Universe Cave Heavens at Universe Paradise, kaya paano nila magagamit ang mga ito bilang mga bitag? Sa makatuwid, matapos marinig na mahahanap ni Yang Kai at puwersahang buksan ang miniature universe na ito, agad na napagtanto ni Zhong Liang ang kahalagahan ng bagay at ipinatawag si Ding Yao at ang iba pa na pumunta at suriin ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng matinding pagkalugi at matinding nasira ang kanilang pundasyon, kaya ligtas ang Blue Sky Pass sa ngayon. Ngunit ang Black Ink Clan Army ay babalik balang araw, at magkakaroon ng isa pang matinding labanan kapag ginawa nila. Habang nagpapagaling ang Black Ink Clan, may sapat na oras para mag-set up sila ng Grand Killing Array dito sa Blue Sky Pass. Kung ang kanilang plano ay naisakatuparan ng maayos, sa susunod na dumating ang Black Ink Clan Army, magkakaroon ng isang malaking hindi kasiyang sorpresa na naghihintay para sa kanila. Ang susi sa planong ito ay umasa sa kakayahan ni Yang Kai na hanapin at buksan itong matagal nang nawawalang Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Kung magagawa niya ito, kung gayon ang lahat ng iba ay mahuhulog sa lugar, ngunit kung hindi niya magagawa, kung gayon hindi sila makapagsisimula. Ang apat na army commander ay tumingin kay Yang Kai na may komplikadong mga ekspresyon. Noong una, dahil hindi sumunod si Yang Kai sa mga utos, nagpa silang parusahan siya sa pamamagitan ng pagpapalinis sa larangan ng digmaan, ngunit sino ang mag-aakala na ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay makakakuha siya ng isa pang malaking merito. Narinig din nila mula kay Feng Ying na si Yang Kai ay mag-aambag ng malaking batch ng Profound Yin Bamboo sa Blue Sky Pass. Ang bawat Profound Yin Bamboo ay isang mahalagang kayamanan, lalo na para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters sa Black Ink Battlefield.
Kung makuha nila ang kanilang mga kamay sa Profound Yin Bamboo, magkakaroon sila ng malaking kalamangan sa kapwa paglaban sa katiwalian ng Black Ink Strength at pagpapabuti ng kanilang sariling paglilinang. Ito ay isa pang mahusay na merito na maaaring igawad kay Yang Kai. Ang pagkaunawang iyon ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Zhong Liang at ng iba pa. Ang isang junior na may napakaraming merito ay hindi isang bagay na dapat ipagdiwang, dahil ito ay naging mahirap na pilitin siya sa linya pagdating ng oras. Kapag ang lahat ng kanyang mga merito ay na-convert sa military merit, si Yang Kai ay makakaipon ng malaking halaga ng kayamanan. Sa mga potensyal na merito na ito, at ang mga natamo niya sa huling labanan, mayroon na siyang higit sa karamihan sa mga 8th grade division commander. Yang Kai, ang bagay na ito ay napakahalaga. Sigurado ka bang mahahanap at mabubuksan mo ang Universe Cave Heavens at Universe Paradise? Isinantabi ni Zhong Liang ang maraming iniisip sa kanyang isipan at same time na nagtanong. Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa sitwasyon ng mga digmaan sa hinaharap, kaya kailangan niyang maingat na kumpirmahin ang lahat. Magalang na sumagot si Yang Kai. Hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang ligaw na pag-angkin. Walang pakialam na sagot ni Ding Yao. Ang makakita ay naniniwala. Natural, ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang gumawa ng demonstrasyon si Yang Kai para sa kanila. Hindi tumanggi si Yang Kai at agad na tumango. Sumunod ka sa akin, pakiusap. Noong nililinis niya ang larangan ng digmaan, nakakita siya ng ilang mga kaina-hinalang lugar, kaya hindi mahirap magbukas ng isa pang portal. Ilang sandali pa, huminto ang mga tao sa isang tiyak na lugar, at sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, si Yang Kai, tulad ng dati, ay iniunat ang kanyang kamay sa void. Tila nagkaroon ng mahinang pagsabog ng Space Principles bago agad nawala ang kamay ni Yang Kai nang walang bakas sa paningin ng lahat. Agad namang nagtaas ng kilay si Zhong Liang at ang iba pa. Sa sumunod na sandali, inikat ni Yang Kai ang kanyang kamay at minamanipula ang Space Principles. Pagkatapos, isang mabagal na umiikot na puyo ng tubig ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Gayun din, mayroong isang aura ng miniature universe na unti-unting kumakalat palabas mula sa puyo ng tubig na iyon. Si Ding Yao at ang iba ay nanunood ng nanlalaki ang mga mata. Alam nilang hindi sila lilinlangan ni Yang Kai tungkol sa mga ganitong bagay, at naniniwala sila na mayroon siyang ganoong mga kakayahan, ngunit hindi ba ito masyadong madali para sa kanya? Parang ang pagbubukas ng isang nakatagong Universe Cave Heavens o Universe Paradise para sa kanya ay kasing dali ng pagkain ng merienda o pag-inom ng isang basong tubig. Nagkaroon sila ng ideya na gawing mga bitag ang Universe Cave Heavens at Universe Paradises sa labas ng Blue Sky Pass, ngunit kahit na matapos ang maraming pagsubok, wala silang mabuksan dahil kakaunti lang ang mga tao na bihasa sa Dao of Space. Kahit na mayroon silang mga masters na nilinang ang Dao of Space, ang kanilang mga natamo ay medyo mababa at hindi nila mahanap at mabuksan ang mga nakatagong miniature universe. Sa kabilang banda, maaaring magbukas ng portal si Yang Kai sa pamamagitan lamang ng pagunat ng kanyang kamay. Gaano kahusay ang kanyang mga natamo sa Dao of Space para magawa ito ng brat na ito. Ngunit, nang maalala nila na ang batang ito ay maaaring mag-ayos ng universe arrays, hindi na sila nagulat. Samantala, nakasimangot si Yang Kai sa portal. Ang aura na nagmumula rito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may hindi tama. Anong nangyari? Tanong ni Zhong Liang. Sinabi ni Yang Kai. Ang Universe Paradise na ito ay tila nabahiran ng Black Ink Strength. Nabahiran ng Black Ink Strength. Kumunat ang noo ni Zhong Liang. Tumango si Yang Kai bago niya marahas na iniabot ang kanyang mga kamay, at ang vortex ay lumawak ng husto. Ang malabo na sentro ng puyo ng tubig ay nagsiwalat ng isang eksena na kasing itim ng tinta. Halata na ang eksena sa harap nila ay ang eksena sa loob ng portal. Sa pagbubukas ng portal, ang Black Ink Strength sa loob ay gustong bumulwak, ngunit sa ilalim ng pagsupil ni Yang Kai, ito ay nanatiling selyado sa loob ng Universe Paradise. Bahagyang napabuntong hininga si Zhong Liang. Ayusin mo ito. Hindi na magagamit itong Universe Paradise. Upang mag-set up ng array sa loob ng Universe Paradise, kailangang pumasok dito ang Spirit Array Grandmasters. Gayunpaman, hindi sila makapasok sa Universe Paradise kung ito ay napuno ng Black Ink Strength. Ang Spirit Array Grandmasters ay walang kakayahan ni Yang Kai na labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Ang Universe Paradise na ito ay ganap na nabahiran ng Black Ink Strength, kaya naiisip na ang may-ari nito ay napinisala na ng Black Ink Strength noong siya ay nabubuhay. Bago namatay ang may-ari, lumaban pa rin siya ng husto, ngunit kalaunan ay namatay, naiwan itong miniature universe. Dapat mayroong higit sa isang miniature universe na tulad nito. Malamang marami talaga. Higit pa rito,
hindi lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Master ay mag-iiwan ng miniature universe pagkatapos ng kanilang kamatayan. Marami rin ang nagbuwis ng buhay para sa human race ngunit hindi man lang makapag-iwan ng bakas ng kanilang pag-iral. Nakakaawa naman. Gayunpaman, ang Cave Heavens at Paradises ay nakikipaglaban pa rin sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield, hindi pinapayagan ang Black Ink Clan na tumuntong sa 3,000 Worlds, na isang sakripisyong karapat-dapat sa paggalang.